Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Naksunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, Enero 23, tuig 2026. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sa ngano sa Attorney John Destacamento ako Sabsigian Navarro. Mag-uban-uban kita hantod alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa mga dagkong balita diri sa tuas sa nasod ug sa kalibutan og paghisgot-hisgot sa mga may nangdanong isyu nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Atong sugdan ang atong tulumanon sa pagsuta sa atong weather update gikan sa Pag-asa Visayas, pinaagi ni Ma'am Ana Dumdum. Good morning, Ma'am. Yes, ma'am. Maayong buntag. May buntag sa atong tanang paminaw. Makitang weather update. As of ganang kadlawon, si kanianhing ada, isa lang ka low pressure lang gihapon. Nagpabiling na sa sulod sa tong area of responsibility. Last kini nasigpatan 765 kilometers silangan sa inatuan sa Rio Grande del Sur. Apan posibleng dili na kini mo develop sa paingon sa usa ka bagyo sunod na mga adlaw. Ano tayo lang gina-monitor nga LPA na sa gawas sa tong area of responsibility. Unlikely set nga mo-develop sa bagyo in the coming days. Hayamihan may paday nagapiktar sa taong nasod, lakip na diri sa Kabisayaan. And posible ta makasinati o generally fair weather lang. Gana chances na mga hinay nga pag-ulan dala ni hanging amihan. And sa atong hangin ug sa kadagatan, kasarangan nga to sa kusog na hangin gikan sa amin nga sidlakan, ang mga pasulabi, ang atong kadagatan kasarangan nga to sa Balaron ang kahintang. Di sa Sugbo, ang kadagatan na ipaghunas alas 8:04 sa kamuntagon and mo taom alas 2:15 sa kahaponon. Atong temperature forecast is na sa 26 to 30 degrees Celsius diri sa Metro Cebu. Ang adlaw mo salo unya alas 5:45 sa kahaponon. O mao ka natong weather update kini sa nadumdum gikan diri sa Pag-asa Visayas. Maayong buntag ug daghang salamat. Ma'am Ana, na-check or nabantayan gyud sa itong mga kaigsunan kagabi pa lang no, nagkabugnaw na gyud ang panahon, medyo kusog-kusog ang hangin. Mo ba na ang usaba na sa mga epekto sa nasinati karon nga hanging amihan, Ma'am Ana? Yes sir, karon sir is hangamihan is nagapektar lakip na diri sa Visayas at Tibok Visayas mo nang sinatitag medyo bugnaw ang atong temperatura and nausahay kusog ang atong sinating hangin. Mag-last na siya until mga February, Ma'am Ana, right? Sa pagkakaroon sir, nasugod gahapon or past 2 days, medyo na-i surge ang atong amihan o medyo ni ubos-ubos siya. But next week, posibleng mo lurang-lurang ni kita ni hangin amihan. So although atong season karon na prevailing or dominant gihapon ang atong hangin is gikan sa amihan ng Sidlakan. Last question from my end, Ma'am. Karong weekend, magpabilin pa bang maayo ang ato ang weekend, especially nga ang ubang mga dapit sa Visayas mag-celebrate sa ilang mga sinulog? Yes sir, kana sir no over the weekend nun. So although taas na tag-uncertainty, posibleng naatay shear line effect ning shear line. So shear line is panag-abot sa hanging amihan o kaning easterlies or hangin nga gikan sa Naga Pasipiko. So kana siya makamugna once
motunong siya o diri sa Kabisayaan, mostly ma-affected ang Eastern Visayas or posible po na lakip na sa Central Visayas. So continuous lang atong pag-monitor alang sa tong weather updates. But so far karong adlaw sir, sa tita generally fair weather karon nagtugma sir. Alright. Daghang salamat, Ma'am Ana Dumdum, ug maayong buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan. Wasa pa yan sir anang. Mao kadto ang weather update karong adlaw og sa weekend nga inyong nadungog gikan sa Pag-asa Visayas. Ug karon partner giyan atong tan-awon ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar. Sa Sunstar Daily, Minglanilla, Talisay refuse Cebu City Waste. Sa Sunstar Super Balita, duha ka ahente ug yuta ng scam. Sa The Freeman, segregation policy moved following Binaliw tragedy. Sa The Freeman Banat News, abig irong buang Labrador Galaway nanimot sa buwad gipuspusan. Sa Philippine Daily Inquirer, 2 new impeach raps versus Marcos hit a snag. Sa The Philippine Star, Marcos after ailment, he said, "Don't get too excited." Sa Manila Bulletin, new Malampaya gas field security tightened. Og sa Tempo, guilty verdict. Tacloban Court convicts journalists and activists of allegedly financing terrorism. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan sa atong pagbalik atong sayra ng mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. That portion was brought to you by Grab and Move It. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today.
portion was brought to you by Grab and Move It. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. O karon atong sayran ang mga balita ang nahipos sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, moabot na lang sa 46 ang nabilin sa 154 ka mga cellphone nga naembargo sa Cebu City Police Office gikan sa kwarto sa gituuhang hagbunganan sa mga kinawat nga cellular phone ni adtong sinulog ug sa miagi pa nga mga buwan nga kasagaran niini mga iPhone. Kapulisan mipasaka na og kaso sa mga suspetsado. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Padayon nga nanawagan karon ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo ngadto nga mga tawo nga nawagtangan og cellphone gikan pa sa miaging tuig hangtod sa mga kalihukan sa sinulog nga mobisita sa nagbuhatan aron masusi kung naa ba didto ang ilang mga butang. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga sa 154 ka mga iPhone ug Android nga cellphone nga naembargo sa mga lawak sa usa ka building nga nahimutang sa Leon Kilat sa barangay Pahina Central netong Martes. 108 na aga nakakuha sila nga mga cellphone. Doon na nahabilin ng 46 ka mga cellphone ug padayon pusab ang pagbisita netong nawagtangan sa mga butang sa maging tuig. Apan pipila kanila ang napakyas tungod kay wala dito malakip ang ilang telepono. Yes, sir, as of today, sir, nasa total of 108 ang na-claim na, sir. I-identify sa tagiya nga ilahag yun. So we have remaining 46, sir. Padayon nga punta sir nga nag-awhag sa public nga ditong nawag mga cellphone. Yes, sir, padayon ta nag-awhag katong mga nawad cellphone nga to mo-arrest ka dira, sir, sa CCPO para pagtan-aw o pagsuta sa mga cellphone nga remaining kung apil bang ilang cellphone natin. Doon ay mga langyaw, tinunan o mga ginikanan ang miadto sa CCPO nga namasin nga naapil ang ilaga mahalon nga cellphone nga nakuot atol sa sinulog o gamang mga kalihukan sa maging tuig. Samtang napasakan ang kaso sa duha ka mga suspitsado nga may namalit sa mga kinawat nga butang sama sa cellphone bisan pa man nga wala pa mahuman ang pagkuha sa mga affidavit sa mga biktima. May pasabot si Los Baños nga isunod na lang nila ang uban nga mga papeles sa piskalya aron dili sila mateknikal. 8 ka mga investigador sa CCPO ang nagtinabangay na karon aron mapadali ang pagdokumento sa mga biktima. Di na matag usa ka investigador miatiman kini sa tag napulo ka mga reklamante. Arnold Bustamante, CCTN News. Lapu-Lapu City Government uban ang National Organizing Committee o kapulisan ni susi sa kahimtang sa Mactan Shrine alang sa imong welcome dinner karong Enero 28 alang sa mga mosalmot sa ASEAN Tourism Forum. Ang kasayran niya to di Crystal Joy Felerca. Nagpahigayon og walkthrough sa Mactan Shrine ang LGU Lapu-Lapu, kauban ang National Organizing Committee ug Lapu-Lapu City Police Office kaganihang buntag para sa ipahigayon nga welcome dinner sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum. Matod ni Gary Lau, ang tourism officer sa Lapu-Lapu City, nga ato sa welcome dinner karong Enero 28, adunay 11 ka mga ministers ang motambong. Maong ato sa walkthrough, gihisgutan nila ang mga designated parking, holding area o dining area aron masiguro ang kaluwasan sa lugar. So, for security matters and security purposes, they have to check and recheck everything. From the stage, from where they will be dining, where they will be taking their holding area, tanan. Gilauman nga moabot sa 1,500 ka mga partisipante sa ASEAN Tourism Forum ang motambong sa welcome dinner. Samtang karong adlaw nagpadayon pagihapon ang gibuhat nga beautification sa LGU Lapu-Lapu sulod sa Mactan Shrine. Subay sa mong balita, nagpahigayon na usab og ocular inspection og walkthrough sa Mactan Shrine ug Mactan Expo niadtong Martes ang LCPO kauban ang ubang ahensya sa gobyerno aron sa pagsiguro sa seguridad sa mga lugar nga lakip sa venue sa mga kalihukan sa ASEAN Tourism Forum. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, Vice Mayor Tomas Usmeña nang hingusog sa pagpatuman sa Anti-Noise Ordinance hangtod na sa kabarangayan sa Dakbayan sa Sugbo.
Kini aron dili masamok ang mga nanarbaho sulod sa ilang mga panimay. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Buot ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nga pahingusgan pa ang pagpatuman sa anti-noise ordinance sa dakbayan sa Subo karong nahuman na ang lingaw-lingaw tibok syudad. Subay kini sa mga reklamong nadawat niya bahin sa mga business process outsourcing kon BPO workers ug ubang mga trabahante nga mas nipiling manarbaho sulod sa balay apan nasamok na gumikan sa grabing kasaba sa palibot. Sumapa sa Vice Mayor nga nahasol ang maong mga nanarbaho gumikan sa kaalingugngog sa gawas sama na lang sa mga nagvideoke ug uban pa maong kinalan kining istriktohon isip kabahin sa iyang political will. I'm just doing this because I get so many texts and people are really complaining. They cannot work. And I can almost see the tears in their eyes. Una pa maduso ang maunglaka nga to sa legislatura. Mupahigayon sila una og public hearing aron susihon ang pagpatuman sa himuong lagda. Gikan kini sa yangungo sa mga apektadong sektor hangtod na sa pagpahamtag og silot ngadto sa mga establishmentong nagsaba-saba. Han-ayon usab ang mga exemptions nga ipatuman ilabi na panahon sa kapistahan. I expect everybody to scream and we will just listen. But what for nakoy baruganan that we have to take a stand. We have to do something. Kung seryoso man ang Vice Mayor sa Mangulakang, buot niya manubag ang mga opisyal sa barangay nga wala nituman sa anti-noise ordinance. So each one of them will pay a fine for every violation in the barangay. Hinaut pa unta, after 2 or 3 violations, I think there will be no more noise in the city. Sa igayuman ay naang mga lagda bahin sa mong ordinansa, mulusad sila og hotline aron kasumbungan sa mga tagbalay. Gian Navarro, CCTN News. Tagiya sa iro nga gipuspusan patay sa barangay Kanduman, Dakbayan sa Mandawi, desidido mo pasa ka og kaso. Karong adlaw gikatakdang himuon ang kasabutan tali sa tag-iya ug sa sospek. Ang kasayuran niya to ni Mary Rose Sagarino. Mao kini si Cooper, usa ka Labrador Retriever, namatay human giingong gipuspusan sa merkado sa barangay Kanduman sa syudad sa Mandawi. Nangita karon og hustisya ang iyang mga tag-iya tungod sa dili makaangayong nahitabo. Sa ilang viral post sa Facebook, gipasabot nga adunay higot ang ilang iro apan buntag sayo sa ilang pagmata nakaikyas kining human gikitkit ang kadena. Sa ilang pagpangita, nakit-an na lang nga wala nay kinabuhi ang iro kilid sa dan sa merkado. Ang usa ka tendera sa buwad ang giingong nagpatay sa iro. Gisimot-simot ko na ang kuwan, buwad. Sumoto iyang kipuspusan, largo. Unya, na ako niingon nga, patyan na kay rumbuang na. So iyang gitiwasan. So mao na inisya na to nga naibawa dito based sa istorya sa mga tao. Mato ni Borbaho nga nag-abot na kagahapon ang tag-iya ug ang giingong nagpatay apan desididong mopasaka og kaso ang tag-iya. Ang tao na duglaber ko to sila nga unya gusto gid nilang matagaan jud kuno og hustisya lang hiro. So pero ang kuan ang akusado nangat pasaylo. In fact nihilak mo hapon sa barangay. No nya na ugma atong usayon og magbalik kung unsa gyud ilang gusto may tabo. Ipahigayon pagbalik ang mediation sa duha ka kampo ug mga adlaw sa pagkakaron gilubong na ang iro. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong uwahing balita, pipila ka mga classrooms ug school canteen sa Basak National High School gilungkab, kundiin 20,000 pesos ang nadagit sa kawatan. Samtang lakip nga gilungkab ang Basak Elementary School ug nadagit ang ibayad unta sa First Communion sa mga tinun-an sa grade 4. Aniya ang dugang kasayuran. Gilungkab ang pipila ka mga classrooms ug canteen sa Basak National High School sa Lapu-Lapu City niadtong Enero 17. Matod sa principal nga si Ana Marie Cabalya, nga nahitabo kini pasado alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi niadtong Sabado. Tungod kay ang mga tinun-an nga nagduwa og volleyball ni Anang Higayuna, nakakita og duha ka mga bata nga nikatkat sa koral ug nisaka sa building. Pagka Domingo, usa ka maestra ang nakadiskubre nga gilungkab ang mga classrooms tungod kay nagkatag ng iyang mga gamit. Apan wara hinoy nakuha sa mga classrooms tungod kay wagi panghilabtan ang mga gibilin nga laptop.
Apan ang school canteen nakuhaan og kapin 20,000 pesos. Kung diin kapin 10,000 niini nagikan sa alkansya sa canteen in charge nga si Lea Hermosissima, samtang nahabilin nga kantidad mao ang ilang halin. Local kasi akong gitapad. Ang katong naay cash nga 6,000 sa hunos ma'am. Tag piso o tag 3,000 nga piso, nya 3,000 tag 1,000 nga sinsiyo. Og 3,000 nga papel. Bali 9,000 tanan ma'am. Sigod pa sa principal nga kagahapong adlaw lang sila nakapablatter sa police station tungod kay ang ubang mga maestra kagahapon lang ni duty og balik og diha pa nasayran nga apil ang ilang classroom sa Gilungkab. Aduna untay mga CCTV sulod sa eskwelahan apan wa kini nag-function tungod kay naguba ang wiring og monitor ato sa bagyong Tino. Duda sa principal nga ang duha ka mga bata nga nakit-an sa mga tinun-an nga nagduwa og volleyball niadtong Sabado sa gabii mo'y responsable sa nahitabong pagpanglungkab. Posible yun. Kay kanang ang katupod nga kawat nga nahitabo diri sa Luyo kaning mga tagbalay mamba mao man po ilang gidudahan nga ang mga bata regular po kini. Samtang lakip usab nga gilungkab ang Basak Elementary School nga sulod ra gihapon sa compound nga nahimutangan sa Basak National High School. Kung diin duha ka classrooms nga nahimutang sa second floor ang gilungkab. Apan ang usa ra ka classroom ang nakuhaan og 1,200 pesos nga nakolekta sa grade 4 advisor nga si Yolanda Yap nga bayad unta para sa first communion sa iyang mga tinun-an ug iya na unta kining ibayad karong adlaw. Natingala ko ang arrangement sa ako ang mga things. Kung asa ako ang kuan for month 7. Kay naman dito na ko gitago ang ako ang kuan sa nang kwarta gikan sa collection sa among communion gikan sa para sa ilahang kuan simbahan. Aduna untay CCTV ang Basak Elementary School apan wa makuhai ang pagsaka sa mga responsable. Sa pagkakutlo ning balita, wa pa makuhai og habig ang Lapu-Lapu City Police Office kabahin sa ilang investigasyon. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kagahapong adlaw sa Sayri 47. Sa atong pagbalik, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga mangilabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. That portion was brought to you by Grab and Move It. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. That portion was brought to you by CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated.
Masin Country Lodge and Restaurant. Located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. That portion was brought to you by Grab and Move It. That portion was brought to you by Cine Cebu TV Network. That portion was brought to you by Field Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Kauban ang inyong mga host, sila nga Gia Navarro o Cristel Joy Felerca, karon kay Bernes Manron. Karong adlaw mao ang adlaw sa hubo. Adlaw sa hubo meaning huboon ang mga vestments ni Senior Santo Niño gikan sa iyang festival clothes ngadto na sa iyang common or pambalay nga sinina. Kini na mo nay senyalis nga mo nay ang pagtapos sa ika-461 nga Fiesta Senior. Lapitan ako just a little bit ang wali ni Father Andres Rivera OSA, ang mensahe niya pinagising wali nga bisan pa man og humana ang mga kasaulugan sa sinulog apan ang gospel ug ang maayong balita alang sa atong kaluwasan kinanan magpadayon gyud. And speaking of magpadayon naman karong weekend na mga sinulog sa ubang mga lugar sa Cebu and Visayas. Just like sinulog sa Carmen? Yes, sinulog sa Carmen. Nay ako nabasan maron nay mag-fluvial procession dito sa Toledo, sila kapista ni Senior Santo Niño, and sa ubang mga lugar, sa ubang mga kalungsuran sa Cebu, even some barangays in Cebu City, na sila ilahang sinulog celebration. So, bisan pa man og humana ang Fiesta Senior, pero nagpadayon sa mga silingang lungsod or bisag sa mga barangay, specific barangay sa Cebu City. That does not stop. And inaut unta sab no nga ang pagtuo nato nga to sa Ginoo pinagi sa atong debosyon sa balahang batang Hesus. Magpadayon bisan pa man og humana ang parada. So Viva Pit Senior gihapon. And murag nahuman na ang mga dagkong mga unsa ni coverage sa buwan sa January. Kay mao man jud ni ang unsa ni pinaka-busy nga mga one of the adlaw. busiest. Sa month no? Ay sa whole year ba? Mm-mm. Usa jud sa pinaka-busy nga coverage ang kaning sinulog. Kay Part- gikan sa pag-opening salvo up until na gyud sa Sinulog Grand Parade. Taas-taas gyud. Taas gyud bisan pa man og ang sa opening salvo na timingan sab sa trahedya katong nahitabo sa Binaliw landfill, which is makasubo gid kayo in town, may nalang during the Grand Parade gilakbit gyud. Karon nga nahuman na ron ang humana ang Cebu City government, nakapahuway na sila sa mga kalihukan sa sinulog apan hangtod karon nagpabilin gihapon silang hunahuna ang problema. Ang dakong pangutana, asa naman ilabay ang atong mga basura karon? Kagahapon nagmeeting dito sa Kapitolyo ang mga kadagkuan sa Department of Environment and Natural Resources, ingon man ang mga local officials dinhi sa Sugbo. Just to name a few, na si Cebu City Mayor Nestor Archival, na ang pipila ka mga mayor, na si Mayor Samsam Gulyas of Talisay City, Mayor Rajiv Venad of Minglanilla, ang nakabutag sa center table, ang naglingkod gyud diha mao na si Environment Secretary Rafael Lotilla. Gipatawag nilang Lotilla ang mga local chief executives sa ubang mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo aron kapangitaan og paagi asa man ilabay ang mga basura human nga gisirad-an una ang Binaliw landfill. Gumikan sa iyahang makasubo kayo nga kahimtang.
And I guess dili man sad siguro Cebu City ang na problema karon sa mga labayanan or asa maglabay silang mga basura partner giyan kay as we know ang Mandawi I think karon nagpadayon pud ang ilang unsa ni aksyon nga murag mo pirma ba to sila og sa to nga kasabutan sa usa ka private hauler sa Konsolasyon, same as sa Lapu-Lapu City nga sa among last update ato nakig-negotiate pa to si Mayor Cindy Chan sa usa pod ka private hauler dira sa or sa usa ka private landfill dira sa Konsolasyon. I don't know if this is just the same company nga ilang gikuan kay di ba ang Cebu City nilabay man to dito sa Konsolasyon, nag-stop na dito karon? They have or just temporary lang less than 30 days. 30s. Kinalan gyud malabay dito. Ang problema during the meeting nangayo si Mayor Nestor Archival nga o gatabang asa ilabay ang mga basura from Cebu City. However, 2 LGUs said no. Una, si Minglanilla Mayor Rajivenad o gikaduha, si Mayor Samsam Gulyas. Ang ilang nga problema, ang nakaproblema mangyud ani kay kung ilabay mangyud sa ilang nga mga local government unit or kung ilabay mangyud sa ilang dapit ang mga basura specifically gikan sa dakbayan sa Sugbo, delikado kayo una alang sa kalikupan nila, ikaduha ang mga legalidad, ikatulo ang capacity sa paglabay sa mga basura ug ikaupat ang mamahimong risgo ngadto sa panglawas. Onya so the pressure is now on Mayor Nestor Archival and the officials in Cebu City kung asa man gyud ilabay nganong asa man gyud remember tuni-tunilada ba ka mga basura ang ihatod ngadto sa Binalio landfill before. Yeah. Mao gani kung karon ibutang nato ay ang Minglanilla ni decline sila base diri sa sa news sa Sunstar no. Ang gi-argue ni Minglanilla Mayor Rajiv Inad, the municipality should not shoulder the consequences of a problem originating from a larger city, which is sakto bitaw kay Minglanilla baya, lungsod baya ang Minglanilla. And if didto ilabay ang mga basura from Cebu City, imagine dako kay Cebu City niya, unsa pud kadaghan ang mga basura every day from Cebu City, ni ito nimo ilabay sa Minglanilla. So sila pud mismo di gud sila modawat ana kay i-compare gud na ang city and just a municipality. Ang capacity bitaw nya to think Sir Gian diri sa Cebu City dagan kag mga establishment or pila gyud ka mga garbage trucks ang waste every day. Responsable man gid ta nga maglabay sa basura pero ang naka excuse me po. Ang naka problema lang gyud ana Cristel no. Kanang wala kayo'y push para tuman gyud ang segregation sa mga basura. Going back sa katong problema sa Minglanilla, doon ay pipila ka mga consideration nga nakita ni Mayor Rajiv Inad nga he said, no, di pwede ilabay sa lungsod sa Minglanilla ang mga basura. Una, katong ilang private landfill dito sa ilang nga lungsod sa Minglanilla, doon ay mga legal constraints. Like for example, kaning dunay kakulian sa nahimong kasabutan between the LGU and then the operator of the private landfill dito. So dunay pa nagsumpaki og nakaingon niya sumapaw sa post ni Mayor Inad nga kanang wala ni tuman matod pa ang operator sa private landfill sa ilang obligasyon o tulubagon nga na sa LGU Minglanilla. Mga nagka-problema gid sila. Ikaduha, delikado og maapektuhan ang mga kasapaan sa ilahang nga dapit. Posible nga, and especially as one of the local water sources, delikado in town og masin ang mga makuha nga kagaw gikan sa mga basura diha na magka problema na hangtod na sa ilahang mga kabalayan. And ikatulo, ang buot ni Mayor Rajiv Inad, mas hatagan niya o pagtagad ang iya mga konstituente na tigitawag Minglanilla First Policy. So, mga digid sila, awas sila mo dawat sa mga basura gikan sa Cebu City, gumikan kay masatagan nila o pagtagad ang ilahang lungsod. Nagid siya punto nga nung digid sila mo dawat sa mga basura sa Cebu City kay si Bacoor ug mausban pa ang problema sa Binalio trash line, mas mabutang sa alanganin ang ilang mga residente. Di ba? It's another bigger problem.
And same pod sa Talisay City mo pod na ang gikuan ni Mayor Samsam Gulyas kundi ningon siya nga dili pod sila kadawat o kanang or ka-accommodate og mga basura from other LGU. But niingon hinoon si Mayor Samsam nga Talisay is willing to provide logistical support if Cebu City is forced to haul garbage farther south. Sa one of the gikonsiderar alogins at timan mo kuan ang mingla. Ang usa sa ilang mga gilantaw is aloginsan. Unya kay ang nanamay kuan ang Mandawi ato naman gid sa aloginsan. Oo. And then sa Lapu-Lapu, depende ra na kung... Wala, mao pa nato i-follow up kung asa gud ka ni naka-negotiate ba ni si Mayor Cindy Chan dito sa Konsolasyon. But if Konsolasyon siguro, this is also just temporary. Dili pud ni siya permanent. Dito na pud sila maglabay. Kay katubi taong human sa Binaliw incident, partner Gian, di ba, murag ang Cebu City, dito man to sa Konsolasyon. Murag after ato, ang other lungsod pod, or mga silingang lungsod just like Liloan mo dito pod maglabay mo ang epekto na po dito ang naepektuhan ang mga residente kay aside sa magka-traffic na dito sa mga gagmay pa ng mga karsada kay mga sudlunon ba na ang noise pod unya ang baho napay na di gud na malikayan nga naay mga tagak nga mga basura from the garbage trucks nya kinsa may mo punit ana kinsa may mo hipos wala gini nakalisod ana Cristel. And tungod ng ingani nga mga problema nga mulabay gid sa mga kalungsuran sa Cebu City. Dunay usa ka opisyal nga ni nabalaka gyud si Vice Mayor Tommy Osmeña kagahapon during the press con. Ang mga reporters nangutana nga to ni Vice Mayor Tom kung unsa ba iya nga thoughts regarding sa plano nga pag-dispose sa mga basura sa Cebu City on the other neighboring or sa ubang mga kalungsuran nakaingon gid siya nga gilabay nga sa concern patay ta kay ang iyang nga concern number one ang gastuhanan alang sa the logistical concerns syempre kay layo na bayang labayanan sa basura unya mo gasto baya og gasolina aron mo biyahe aron bagatod og tuni-tunilada nga mga basura Cristel. Imagine na pila naka garbage trucks ang gamiton if ever dito man asa ni sila makakita north south but I guess kung namagay mo dawat ani dito na jud ni sa kanang mga tumoy-tumoy na gyud or mga lagyo na from Cebu City kay pero mo lagi na magkalayo pud ta from here partner Gian Cebu City padung north or south mga gagmay naman sa nga mga lungsod unlike lang siguro na ay mga city like sa north na Danau City for the and Bugo City. For the rest, kay mga lungsod na baya na. If ari punta sa south, unsay mga city dira, Naga City, Toledo City, unsa pa laing mga the rest I think mga kuan naman sa nya dili ba na mga syudad pero dili ba na mga highly urbanized. Mga gamay-gamay gid siya nga syudad. And that comes to usa sa mga so with this problem ang usa sa mga nakit-an nga solusyon WTE or waste to energy. Kakahapon gi-share ni Vice Mayor Tommy nga kung ang ubang mga nasod, doon na sila ilang kagalingon. Ang yung term ngayong gihulagway ato is incinerator. Incinerator manggod ang gamit manggod para sa pag-transform sa mga basura into energy. Nga na. Pero ang nakaproblema manggod. Cost? Okay naman ang cost. Kaya naman. Pero kung nakaya man gani sa ubang mga nasod, nganong diri man diri sa Pilipinas. Nganon di man mahimo. Kay lagi, daghang mga tao kuno ang mabalaka. Kay lagi daghang mga environmental advocates ang medyo nagduha-duha ang nag-step back on making the waste to energy facility. For example, si Mayor Nestor Archivali said it in one of the past press conferences, wala gid gi-considerar ang WTE, ang pagbaton og waste to energy. Kay nga yes, aside sa kabalaka sa mga tao, ikaduha ang legal framework nga mamahimong basehan in operating the WTE facility. Pero, usa sa mga nakita ni Gobernador Pamela Baricuatro, especially sa nahitabo katong sa Binaliw landfill, no? Gipaninguhan niya nga within this year okay na ang kontrata sa kung kinsa man ang project proponent sa itukod nga waste to energy facility. Kung ma-okay na ang kontrata, kung ma-okay na ang mamahimong project proponent, itukod na nila, if not sa Naga City, it could be somewhere
And kung magsugdan nila tukod karong tuiga, posible na magamit year 2027 pa. So nakita ni Governor Barry 4 nga pinaagi diha, pwede nang malabay na diha ang mga basura specifically from Cebu City and to other facilities. Which is ako napaglantawan no nga bitaw no. Sa ako pag-search, medyo huyang pa ang legal framework. So I hope no nga sa himuon nga investigasyon sa Senado regarding sa gidangatan sa Binaliw landfill, unta lang no makahimo gid sila. Sana kung kaya lang no, as soon as possible na nauntay mga legal framework bahin sa katukuran sa waste to energy. Like unsa man ang mga pwede o mga dili pwede aron ma put into writing or put into law aron nga manihimoong sumbanan sa mga mag-operate sa waste to energy facility para at least dili maapektuhan ang panglawas sa mga residente. Kaya sa jud na number 1 jud na nga concern ang kanang risk sa sa mga residente nga after ba sa Binaliw nga incident katong trash slide, if ma-observe nimo partner giyan magsuri-suri ka sa Cebu City, daghan jud kay basura nga pero makana gud kag lisuda gud kay isura gud everyday kung bisan gini everyday lang ma-make up na ang mga garbage trucks no daghan gini kay na how much more ka nang kato ba after ato nga incident nga sus kadaghan gud kay sa basura niya unsaon naman lang ni nato nga hangtod karon kay wala nagpadayon paghihapon og ganang pangita og paagi ang Cebu City government as well as mga silingang mga LGUs sa ilang kalabay labi na ni mga tri-cities gyud Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City nga na mga dagkong establishments, na mga residential, diba? Mga establishments medyo makarelate sa kuana kay dunay may iban pa mga establishments nga halahala na lang gid og labay. Pero you know Cristel, medyo makatawa ko magunahuna no gumikan na ning gidangatan sa Binaliw landfill and sa gihimo karon sa Cebu City government. Nakaingon na lang ko nga pastilan no kanang mga ato ang unsabay mga dili maayong diskarte sa paghipo sa basura no kanang mga napataka taglabay. Would you imagine napataka taglabay pero ang na problema ang LGU? Mga lagi. Parang katawaanan nga makasubo. Ha ha ha. Unya ani ang worst part pag yun kay abot pagud sa point ng ani na Ay, mga na. lives Oo. nga na nakalas na mga kinabuhi nga nakalas unya pila to 36. Imagine na niya naabtan gud og pila ka days ang rescue operation 1 week kapin unya sus pait kaayo nga na rest nakuha na retrieve ang mga lawas pero wa na yung mga kinabuhi. Pastilan gid in taon mo nga Lesson learned. okay, lesson learned na lang yun, no? O siguro, gamayng push na lang, especially sa mga nananaw karon sa Facebook Live, sa atong cable TV, sa atong mga cable TV viewers, and sa mga nakakita sa free TV, not unta, no, on our homes, unta lang, no, nga, suporta na lang yun nato ang tinguha sa Cebu City Government, especially ang kampanya sa waste segregation, di ba? Sa iyo naman na practice ato pagkabata. Ilain ang malata sa di malata o sa mga recyclable. And then tumanon gid nato ang schedule inigting hakot malata ilabay na to malata ang mga di malata okay di na may malata and then sa imong pananaw nga i-recycle i-keep na lang na kay ngano masayon man gyud na kay ang mga malata nga basura asa na man gyud na paingon ato gyud na sa mga kung na man gani compost pit area samtang ang mga di malata nga basura diyan na paingon sa landfill kay diyan na gyud i-sort out man gyud especially kanang sa mga material recovery facility, then good i-sort out asa ang mga plastic, asa ang mga metal, o asa man ang uban pagmatang sa mga basura nga mo na ma-sort out o mo na magamit. So natunta nga ato ang let's have a little push sa ato ang pagpatuman sa waste segregation aron dili na mo samot ang problema. Wala gamer kita mo ra ko na kay tanon hitabo dito sa Binaliw but wata kay baw nga we are also kanang contributor factors ba kay usapod atong mga waste asa beta naglabay dito ba ya nagilabay sa Cebu City government ang atong mga basura unya ang Cebu City government maoy tig-kolekta sa mga basura sa mga residentials kay ba sa ato murag wala ra gyud impact pero wata kay baw nga kanang dako pud tag kanang usa ni role bitaw sa atong mga basura nga unta kita na critical role kita gyud kay wa o sige sa pamanday atong laing basulon kita ra man gyapon nga di man ta magtarong og kanang kuan sa atong mga basura
So because especially on our attitude and the way the way we understand especially sa mga pag irresponsableng paglabay sa mga basura namunggod na sa Republic Act 9003 or the Solid Waste Management Act. Bisag bata pa man punta. Sa una pa man tag-iingnan Gitudlo naman ta sa eskwelahan. Elementary pa lang giingnan na tulod jud ka buo ka ng trash cans. Ay ka ng malata, di malata og ka ng ma-recycle. Og sa mga malls na gibutang nga residual or nayaban pa adi sa establishment gipakita aka ng food waste, yaban pa plastic waste, yaban pa mga wet waste, something like that. So natunta nga kita mga tao no atong tabangan nga Cebu City government and kita mga nasa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimay tabangan sab nato ang LGU no magpakabanata kanang i-practice gid nato on our own little way ang segregation kay at the end kita gihapon ang makabenepisyo ani. And kita pud if ever na mo balik man gayni kita ra gyapon pud mag-suffer. Correct. Diba? And usap pud akong nakuan partner giyan wala ni nano no pero katong sa fluvial procession bitaw. Dito man to katong nagsakay ko sa lead vessel sa Coast Guard. Dito man to ni sakay si Cebu City Mayor na Sir Archival. Giasya na mo sa assessment siya. Okay ra man daw to so far pero usa sayang na nasagmuyo daw siya tungod kay dito bitaw kanang sa Mactan Channel ba kanang air kanang agianan sa fluvial procession daghan kay basura. Mao na yang na-observe good which is kami po mismo naka-observe gud mga daghan kay mga basura and naglabay sa dagat. Nasa dagat daghan kay mga basura sa dagat. I don't know if napatay time no pangitaon pa nako ang file pero nako yung shot na nga nay mga kuha dito mao na usa nga gikuan ni Mayor Nestor Archival nga ganahan daw siya unsa to kion by this week ba to or kanang basta makig-meeting siya sa mga tag-iya ni mga shipping lines di ba mao man agianan sa mga barko kanang magikan sa Pier 1 Pier 2 basta mo niyang nakuanan nga daghan kay mga basura nasagmuyo siya kay gikan dito sa may nag-standby pa mi atubangan sa may Naval Forces Central paingon na dito sa may SRP like sa may CCLEX daghan kayog mga basura gyud so kana ba unsa man nga mga basura na mga cups mga plastic mga sudlanan sa soft drinks mga sagol nga mga basura so mo na asa man na nagikan or asa man na kinsa may nagkuan possible pataka og labay kanang mga nangaanod na ba ni hinga na ba bisag ginawa na lang kung lao. Bisag asa gid ta nata sa kayutaan, nata sa kadagatan, nagi mga basura sa kahanginan. Imposible sab na magaginhawa yung taglamlaman ni. Inatunta no, disiplina sab ta guys, please lang. And then mentras sa patay gamay ng oras labang ta sa uban pangisgutanan. Medyo nagkainit ang hisgutanan dito sa kauluhan no. Kay nakahibaw mo kagahapon, di ba gibalita ni Auntie Claire ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Dagad gi-confirm nga dunay nato nakalabay nga gabi dunay gidala sa tambalanan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gumikan lang sa diverticulitis. It's something the problem near sa opening area sa intestines. Gidala gyud sa tambalanan sa St. Luke's Medical Center, giobserbaran sa mga doktor. And then pagkahibaw nga safe na gyud siya, nakagawas gid in town siya. So giobserba siya sa mga doktor the entire night. And then nakagawas sa gyud. But up until now, gi-monitor na ron sa doktor ang kahimtang ni Marcos Jr. And usa sa gitimbang-timbang karon kung magpakita o kanang limitahan ba kaha ang public appearances ni Marcos Jr. gumikan sa iyang diverticulitis. But you know what's surprising? Siyang statement, excuse me, siyang video statement kagahapon, ang gingon ni Marcos Jr., this is in verbatim, ingon siya nga, alang sa mga kuan, nikaingon gid siya nga, hoy, ayaw mo pagdali in town, oy, dili kayo ni delikado, kini nga ko ang gibati nga diverticulitis. Ngayon siya nga, this is not life-threatening condition. This is not life-threatening. Kaya yung pagtuon ni Marcos Jr. basin, excited na sa ang mga gustong mupuli. And that, in the height pagyud of filing another 2 impeachment complaints. Batok ni Marcos Jr. nga, medyo nasagmuyo ang duha kakampo nga ni Duso. Una, ang grupo sa Bagong Alyansang Makabayan along with the Makabayan
legislators giduso nila pagkabuntag or pagkaudto o kaning inyong nakita mo na ang ikatulong nga impeachment complaint nga giduso sa ikatulong nga impeachment complaint giduso sa grupo sa mga Duterte supporters pinanguluhan ni kanhi Governor Chavit Singson na si kanhi Kongresista Mike Defensor ug si Attorney Ferdinand Topacio. Ang nakaproblema lang, medyo nagduha-duha kung na-file na bagyod na panahon na kay wala diha sa iyang buhatan si Secretary General Cheloy Garafil. Gumikan kay anapa siya ron sa Taipei, Taiwan, alang sa ka importante nga kalihukan nga iyang gitambungan. But despite from that, ilang yung gibarugan o ilang murag napabilin gyapon ang ilang high hopes nga maduso ug maduso na lagi. So overall, tulo jud ka impeachment nga tulo ang giduso. So far usa pa ang gidawat sa House Secretary General katong giduso sa ka private lawyer natong Lunes. So ang duha nagdungan kagahapon. Gifile. Yes, on a separate time. Una ang bayan kay sa buntag man na og sa kanang sa mga Duterte supporters pagka hapon na siya. So ang statement ni President Marcos Jr. nga di pa gid siya life-threatening. But ang giingon sa Malacañang, ang gipasalig gid sa Malacañang nga dili gyud ma-prosper ang giduso nga impeachment complaint kay dako ang pagtuo ni Marcos Jr. nga wala siya gibuhat nga impeachable offense. Well, nakita man gyud sa mga political analysts as I check on various interviews, they're saying dili gyud kayo tantong mo prosper o di gyud kayo tantong ligon gani katong kay mo katong una nga impeachment complaint nga gido. So purely mga gikan gyud na sa mga news items. And the question there, kanang mga gipasa nga mga news items or news articles in order to support nga ang hinungdan sa kanang gikuan nga impeachable offense kay giingong betrayal of a public trust. Ang pangutana, basi nahaylo ang niduso sa impeachment complaint sa fake news. O di ba ka, masinikuha og article gikan sa media nga propaganda machine di ay sa pikas kampo. So, mao na usapod na nga i-check the legitimacy of the news nga gibasihan. But don't you worry, gumikan kay ang base sa the latest rules iduso kaning ingani nga impeachment complaint mat-usa na siyang tukion or sukit-sukiton sa Committee on Justice level diha mismo sa House of Representatives. If they see it something medyo makuan gid na, pwede na nga mahisgot sa plenaryo sa Kongreso. And there are some legislators who are saying okay, ready na namo nga matuki because malagi na mandato sa konstitusyon. But the question right now, musalir pa ba gihapon ang supermajority? Remember, kadaganan ba sa mga kongresista kaalyado sa kasamtangang administrasyon? Musalir pa ba ka na? Mani mga pangutana nga atong subayonon sa mosunod natong mga panahon. Sa standby lang mo sa atong mga reports gikan sa CCTN News. Dagan pa kay ganan i-chika si Sir Gian but wala naman tay igong oras. Ato na ng putlon Sir Gian ug ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Nimchua nga pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalang ko. Ang kasaysayan sa Simbahang Katoliko na puno sa daghang sugilanon sa kinabuhi sa mga santos nga gisip ng mga martir. Sila giyatagan og dakong pasidungog tungod sa ilang pagtahan silang kinabuhi alang silang nahuptan nga pagtudo. Ang usa ka binuhat nganda mohatag siya kinabuhi tungod siyang pagtuo giisip ko sa kamartir. Si San Esteban mo ang giisip ng unang Christian martir. Sa mga buhat 7:59 to 60 atong nabasa ang iyang sugilanon. Ug samtang kibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nagingon,
Ginoong Hesus, dawata nga akong espiritu. Unya miluhod siya o misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pakasada silang gibuhat. Tapos niya gisulti nini, namatay siya. Usa ka balaanon nga buhat kung imong gidawat ang kamatayon nga dunay makatarunganon nga bugti. Apan mas labing balaan ang kamatayon ni Jesus dinha sa cross alang sa kaluwasan natong tanan. Huwag na itabo kini gumikan sa dakong gugma samahan sa katawan. Kay sa Juan 3:16 nagingon man, kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Kay nga atong pagtuo kang Hesus makahatag man kanato og kinabuhing dayon. Nahan dili angay kahadlukan ang kamatayon dinhi sa kalibutan. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langit mamahan, pagkabalaanon sa imong nahimo alang kanamo. Bisan sa among pagkamakasasala, giluwas mo kami. Wailay makahimo nini maong dalaygon nga buhat, gawas kanimo lamang. Busa, Ginoong Hesus, kami magpasalamaton kayo kanimo, kay ang imong kamatayon mo'y naghatag kanamong kagawasan. Amen. Sama-samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos atong tulumanon. Daghang salamat Philippine Airlines. Salamat Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa among news manager Sir Dennis Tabar nga nag-birthday kagahapong adlaw. Belated happy birthday Sir Dennis, og sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sa atong kaubanan sa News Department, Kuya Rodel, Kuya Raymond, og diri sa studio atong partner excuse me, kasi Ferdy Katamislat Katubay. Daghang salamat usab sa inyong pagpakiguban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab ni Attorney John Destacamento, ako sab si Gia Navarro. Mag-ampay kitang tanan, stay safe kung asa man ato ang mga lakaw karong weekend daw tong tagihan gapon kita sa balaang Batang Hesus aron kita magpabilin nga luwas. God bless us all. See you all on Monday. Dili sa inyong paboritong tulumanon ang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, Mayong Buntag.